business community na malaki ang potensyal na umangat ang ekonomiya kapag naibalik ang peace and order sa Mindanao. Nakaabang na rin ang malalaking negosyante sa mga polisiyang pang-ekonomiya ng susunod na Pangulo na si Rodrigo Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa ikalawang araw ng kalakalan sa Philippine Stock Exchange matapos ang eleksyon, nagsara sa 7,396.52 ang composite index, angat ng 3.09%. Ito na ang pinakamataas mula Agosto ng isang taon. Pagbawi daw ito ng merkado matapos ang pagbagal ng kalakalan at paghina ng piso 2 linggo bago mag-eleksyon. You have a clear mandate and eventually the reforms that we've seen for the elections have paid off. So again, what we're seeing initially from the market participants is that I guess they've all taken the idea that we all want change. Pero ayon sa mga eksperto, may agam-agam na hindi magtatagal ang ganitong sitwasyon sa merkado dahil may mga senyales sa paghina ng major economy sa mundo gaya ng Amerika, Europa at China at ang bahagyang paghina ng ating piso. Kaya inaabangan ngayon ng business community ang mga konkretong polisiya ng presidential frontrunner na si Rodrigo Duterte. Itong pag-akit ng merkado, hindi yan tuloy-tuloy, no? Kailangan masustain yan. Mas masusustain yan kung talagang unti-unti na nilalahad ng magiging presidente natin in the next 6 years, no? Yung kanyang programa, economic team. Tumakbo at nanalo si Duterte sa kanyang plataforma kontra krimen at matapang na pananalita laban sa mga kriminal. Ang Makati Business Club aminadong nadismaya noong humarap sa kanila si Duterte dahil hindi na ilatag ang kanyang plano para sa negosyo at ekonomiya. Pero tanggap na raw ng business community ang panalo ni Duterte at handa silang bigyan siya ng pagkakataon, lalo na sa pagpapabuti ng peace and order situation, partikular sa Mindanao. The potentials of Mindanao, particularly in agriculture, in agribusiness, but even in areas like tourism, are immense. If you add to that the potential of Mindanao now being realized, I think we will have a very strong country. Ikinatuwa din ng mga negosyante ang pahayag ni Duterte na ayusin na daw niya ang kanyang pananalita ngayong siya na ang susunod na Pangulo ng bansa. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.